Wala si Master. Hangover. Na-late. So, apa ka sa'yo? Ay, 727. Hangover. Mga hangover. Yan. At yung guest rider natin MT-07. Hot na hot ng uniform yan. So yung odo natin ngayon is 10,029. Hanggang ngayon di pa rin tayo nakakapag-content ng bakit Z900 yung kinuha nating motor. Di pa rin natin nagkikwento kung anong reason natin bakit tayo nag Z900. So sige, pagkwentuhan natin ngayon yan mga katots. Mag-chill na lang tayo. Tayo sasabay sa likod lang. Before tayo nagland sa Z900, marami din akong nagustuhang ibang motor. So andyan yung Ninja 400, yung R3, yung Ninja ZX25R, Ninja 650. So marami din akong naging choice, but we landed sa Z900. So ano ba yung mga naging reasons? So alam niyo naman mga katots, pag nagpili kayo ng big bike, dapat yung tipong isahan lang. Kasi alam niyo naman, motor, yung presyo ng motor ng big bike is parang hindi ka bumibili ng damit sa mall. Kapag ayaw mo na, sige, bili ulit. Parang ganon. So you have to be sure and precise. At siguradong gusto mo yung motor na kukunin mo. Naglagay ako ng mga qualifications sa pagpili ng big bike. Unang qualification natin is tunog. Dapat yung tunog na mala sweet child of mine sa tenga natin. So walang iba, pat inline 4. Yan yung unang qualification. So hindi natin ma-deny, maganda talaga yung tunog ng inline 4. Nakakabali talaga siya ng leeg. Natakot si Stawab sa banking. Next na qualification, yung kanyang design and riding position. So sa design mga katots, gusto kong design is yung hindi siya naluluma agad. Kasi alam naman natin, yung motor is mabilis siya magbago ng itsura, di ba? Yung kakabili mo pa lang,
biglang, oh, bago na naman yung mukha ng motor, bago na naman yung itsura, di ba? So dapat pipiliin natin design is yung hindi siya mabilis lumuma. And then yung riding position, no, yung hindi siya masakit sa likod, long ride. Ano naman natin, no, sa long ride dapat hindi sasakit yung likod natin. So hindi lagi short ride, minsan may long ride. So dapat prepared, no, yung motor is hindi masakit sa likod. Fourth but not the least, no, yung pinaka-importante sa lahat ng qualification, dapat budget meal. Pasok sa budget natin, hindi sasakit yung ulo natin. Pag-usapan natin yung mga motor na inattempt natin na kunin or naging sa list of choices natin sa pagpili ng motor. Yung mga qualification kong yun is specified sa Kawasaki. So, alam naman yata yung Yamaha is wala silang inline 4 maliban sa R6. Yung R6 phase out na. Yung naging mga choice natin is yung ZX25R, ZX4RR, Ninja ZX6R. Sila yung naging top 3 sa listahan ko. So sa 25R hindi tayo nag-go doon for the reason na 250cc lang siya. Andun na yung mga qualification, inline 4, yung riding position hindi masakit sa likod, yung design, okay yung design. Ang budget, no, sa budget, no, mahal siya. So 250cc, yung presyo niya is pang mataas ang cc na 438. Yung standard is 399. So you have to make wise decisions kasi konti na lang sa higher cc ka na, so mag high cc ka na. At saka yung mga naging issue kasi sa 25R mga totsis, binibenta nila yung 25R dahil nabibitin sila sa power. So next is a Ninja ZX4R. So mga tots, yung ZX4R halos same lang sila ng itsura ng ZX25R. So yung pinagkakaiba lang nila is dual disc sa harap yung 4R at medyo malaki ng konti yung kanyang length and width ng katawan ng motor. Yun lang yung pinagkakaiba ng 4R sa 25R. So actually mag 4R na sana ako mga tots, kasi napaka loaded ng motor na yun. Yan yung traction control nya, yung slipper and assist, yung inline 4. So perfect na sana yun, kasi yung torque and power andun na, because 400cc na siya, hindi ka na doon mabibitin. Hindi tayo natuloy doon dahil walang unit. Yung tipong nagbayad ka na pero mag-aantay ka pa ng 3 buwan, which is very stressful kung iisipin, kasi nagbayad ka na tapos hindi mo pa mahawakan yung motor mo, di ba? Stress ka noon mga tots. 1 week lang siguro masi-stress ka na kasi wala pa yung unit mo. So inekis ko na. Yung next is yung 6R. Yun, super perfect talaga yung motor na yun. The problem is nag-change ng model. So pag change ng model, mas mahal. So from 695 naging 730. So hindi siya kaya ng budget ko mga tots. So sabi ko, sige, maghanap na lang ako ng iba. So doon sumulpot si Z900. Yeah. Antay nila tayo dito. Yan, magpahinga lang kami ng konti. Sana tayo sa ating nag-usapan natin. So yun, naisip ko yung Z900.
pasok din naman siya sa qualification natin mga tots. Kung iisipin nga, yung Z900 is sa super sports category na siya pumapasok. Pasok talaga siya sa qualification natin, yung Z900. Inline 4, yung aesthetic, naked. Alam naman natin yung naked mga katots, hindi mabilis lumuma. Tumatagal yung design niya at least. Kahit yung Z1 nga, di ba? Kahit 2000 ano na, maganda pa rin hanggang ngayon. So yan yung kagandahan sa naked. Sa riding position, aggressive yung paa, relax yung taas. Sa budget naman, isipin mo Z900, 566,000. Hindi siya lalayo sa 25R, 4R, diba? Kaya doon ako nag Z900. At saka yung power mga katots, although it's a 950cc, it's 125 horsepower, hindi mo naman mauubos yun. Ako nga hindi ko pa talaga top speed, hanggang 207 lang ako. So yan lang mga tots. I hope na nakatulong sa inyo yung pagpili ko ng motor sa mga gustong bumili ng big bike. At least mag-set kayo ng qualification para at least hindi sayang, no? Alam naman natin ang mahal-mahal ng big bike. So yan, let's enjoy the ride na. Tao na to, may banking mamaya. Perfect! May angkas pa yan.